Oh, naka-blue passport siya, oh. Kaya ko lang natuklasan to eh. Hindi ko alam na US citizen pala siya. Ayan, oh. Miss Duterte Veronica, female, American. So, yung ano siya? US citizen siya. Naka-business class po. Sarap naman yan. Galing sa taxpayers' money. Okay. So, pag-usapan natin itong topic na to, mga kutser. Something personal, ano po yung reflections mo, ng pamilya, since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something, if you could share. I think that I don't have the word right now, I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. Shock. Blessed. I'm blessed because I gained a sister. I gained the sisterette. The confidential. The impeachment. And we have a relationship now. I have a relationship with Kiki. And I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. That's weird. Growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon. Speaking of Kitty, mga kutsero, meron ako natuklasan kay Kitty. Hindi ko alam kung alam niya na. O baka ako yung huli sa balita. Mga kutsero, alam niyo ba na American citizen si Kitty? Nagulat ako doon, hindi ko in-expect. Ito, naka-blue passport pala tong babaeng to. Ayan o. Hawak niya yung passport niya o. Oh, naka-blue passport siya oh. Kaya ko lang natuklasan to eh. Hindi ko alam na US citizen pala siya. And kanina ko lang nabasa yung expose. Ayan oh. Miss Duterte Veronica, female, American. So, yung ano siya? US citizen siya. Naka-business class pa sila oh. Siya ba yung 3A? 2D pala siya, 2D. Ito siya sa likod oh. Naka-business class po. Sarap naman yan. Galing sa taxpayers' money. Diba? Most probably, life unscripted. Hindi ko alam kung pinanganak siya sa Amerika. Pero kung meron siyang blue passport, most probably, US citizen siya by birth. Kasi Filipino blood eh. Parents niya parehong Filipino. So, hindi siya pwedeng mag-citizen by blood. Citizen siya by birth. May issue dyan. Alam niyo kung bakit? Ang issue dyan, two things. Number one, ipokrito pa ito si Digong. Di ba galit na galit siya sa Amerika? Galit-galitan si Digong sa Amerika. Oo, pero Junakis pala niya, American citizen. Pero hindi niya pinapili ng citizenship yung anak niya. Ilan taon na ba si Kitty? 20? 21? Alam ko mga early 20s eh. I'm not sure. 20. Isang taon na lang mga kutsero. She will be required to choose her citizenship unless mag-dual citizenship siya. Pero she will be required to choose her primary citizenship. So anong pipiliin niya? Pipiliin ba niya yung stronger US citizenship o pipiliin niya yung mas inferior Filipino citizenship? So, anong gagawin ni Kitty? Hindi siya pwedeng ma-involve sa political activity ng Pilipinas kung American citizen siya. Chicken. Hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi siya pwedeng Marcos resign. Walang ganun. Oh, hindi pwede. Hindi siya pwedeng makisama sa mga political events na meron ng Pilipinas. Magra-rally siya. Sasama siya sa rally. No, she can't. Hindi siya pwede magsabi ng, I'm not a Filipino for nothing. Diba? I'm not a Filipino, period. Yan si Kitty. I'm not a Filipino, period. She can do that because she is not a Filipino citizen. Deport siya. Deport siya pa Amerika. Apektado pati buhay ni Kitty dahil sa kaipokritohan ng pamilya niya. Kaya ako to pinakita because I want to reinforce the fact na ito mga Duterte are imposters. Bagay, mukha pa lang eh. Diba? Ilong! Kano kaya kay Doc Yapi? Kano kaya paayos ng ilong kay Doc Yapi? Makapagpaayos ng ilong. Shoutout na lang kay Doc Yapi, oh. Baka naman. Pa-discount na lang dyan. Doc Yapi! Going back, mga kutsero.
Ito yung ibig ko sabihin, kaipokritohan ng mga Duterte. They keep on pretending. Nagpapanggap sila na, nagpanggap na Pilipino. US citizen pala. And that's a consistent trait sa pamilyang Duterte. Tapang-tapangan, bait-baitan, kunyari mahal ang Pilipinas, pero pagtalikod, I love Xi Jinping, I need China, I hate America, pero yung anak niya, American citizen pala. I'm anti-drugs, pero criminal drug lord yung anak niya. Si Pulong, hindi pala drug lord. Distributor lang pala. O drug mule. Drug mule yung anak niya. Drug mule si Pulong. Drug mule yung asawa ni Sara. Diba? According to allegations. Yung anak niya, nagmamariwana. Ito si Kitty. May mga allegations na nagmamariwana. Si Baste, high sa whatever kung ano yung sinisingkot nilang dalawa ni Ellen Adarna. Ito mga Duterte is the whole family is a fraud. Ang pinakamalala niyan mga kotsero, meron pa rin mga tao na nagpapabola. At ito nga mga kotsero, sila yung nagtatanggol ngayon kay Rodrigo Duterte. At syempre, naikinabang din dyan sa pagpapanggap ng mga Duterte na yan, yung mga nakapaligid kay Rodrigo Duterte, sila Harry Roque, sila Panelo, at kung sino-sino pang kumikita kay Rodrigo Duterte. Kaya nga, it's very, very important. It's very strategic for President Bongbong Marcos if it was his plan. If lang naman. Kung kasama po sa kanyang plano na really to target the head. Diba? Kung papatay ka ng ahas, unahin mo sa ulo. So, tinan nyo ngayon, scattered sila. Si Sara, wala sa Pilipinas. Hindi niya maasikaso ang Office of the Vice President. Si Pulong, nangangampanya out of the country. Hindi mo malaman kung nasaan. Dami niyang nilistang bansa na pupuntahan niya. 16. 16 na bansa yun. Si Baste, hirap na hirap itatag ang Duterte name ngayon sa Pilipinas. Bakit? Wala siya nung same charisma ni Sara at ni Digong. Ngayon ba ay may nakikita kayong campaign rally ng PDP? Ako wala akong mabalitaan. Kaya ang ending niyan mga kotsero, ang magsasuffer dyan, hindi sila Bato, hindi si Bongo, hindi yung mga sikat. Sikat na yung mga yun si Bato, si Bongo, si Willie. Hindi sila magsasuffer dyan. Ang magsasuffer dyan, yung mga walang hatak. Si Lambino, si Ipe, si Jimmy Bondok, etc. etc. Sila yung magsasuffer dyan. Good luck. Diba? Good luck. Kaya ko lang ko pinakita itong picture na to. It's just to show the hypocrisy of the Dutertes and how much of a fraud they are. Na sila mismo, kumukontra sila sa sarili nilang mga declarations, sa sarili nilang statement.